Siguro naman ho naniniwala kayo na wala akong kinalaman sa mga pinagsasabi nito mga to. Humanda kayong dalawa. Mabubulok kayong dalawa sa kulungan. Jeff, tawagan mo kay nanay niyo. Ano nga ulit yung good news na sasabihin mo, anak? Nay, si tatay na uwi na namin dito. Talaga? Paano nangyari yun? Manuel, hindi sir. Asan ka? Manuel! Ano ba problema mo? Kapal na mukha mo, ha? Di ka nga pwede dito! Hoy! Manuel! Manuel! Huwag mong sasaktan ng tatay ko! Huwag kang makialam dito, ha? Kakausapin ko asawa ko! Ano nangyari, Manuel? Di ba may kasunduan tayo? Ginawa ko lahat para tuparin yun. Gumastos ako ng malaki. Nilunok ko yung pride ko. Sinakripisyo ko. Pati hustisya para kay Jessica, para sa ano? Iniwan mo rin ako. Ngayon nakawala na tungkulin na to, ano? Tatakasan mo ako? Kasi alam ko na yung totoo. Huwag ka magpaumanga na para napakalinis mo. At hindi lang tumawag ka ng guard. Ano sinasabi mo? Yung hinala ko noong una pa lang. Siya nagsalita na si Timo. Sinabi niya, hindi niya talaga nakita na nag-aaway si Colleen at si Jessica. Na binayaran mo siya para sabihin na tinulak ni Colleen yung kapatid niya. At nang magkaroon ka ng chance para bawiin si tatay, ginamit mo ulit si Mang Timo. Binayaran mo siya para lang bawiin niya yung statement niya. Hindi ka pa nakontento doon. Tinakot mo rin pati pamilya niya. Napakasama mo! Kayo masama. Ang sama nyo! Kayo nag-iimbento ng kwento para lang balikan kayo ni Manuel. Ano nag-iimbento? Oh, ito resibo. Oh. Kopya ng sulat ni Timo. Malinaw dyan, nakasulat dyan, nasasaktan mo siya pati yung pamilya niya. Kaya umamin sa amin. O sige, deny mo. Please have a seat. Vincent. Stay there, Cal. Insan, kamusta yung result? Well, based dito sa in-email na results ng MRI ni Miss Velma, Dr. Dionella's initial diagnosis is confirmed. Meningioma of the frontal lobe of the brain or tumor sa utak. Doc. Malignan ho ba? Kumakalat na ho ba, Doc? Ano naman to? Ha? Ano ngayon to? Malay ko ba kung kayo na sumulat niyan? Madali-dali ng kalahin ng sulat niya? Malamang kayo na may kagagawan niyan! Oy, Delica! Pumunta tayo sa presinto ngayon. Magharap kayo ni Timo. Sabihin niya sa'yo yung totoo. O sige, kukulang pa yan. Gusto mo, patawag natin yung asawa at saka yung nanay. Sa akin, dalawang tao muna na-entrap namin. Listen, matagal na kitang inoobserbahan. Yung mga kakaibang kilos mo, yung mga palihim na pagtawag mo sa cellphone. Magbibigay ako. Pero kung totoo siyan, pwede na nga hindi eh. Nakuha ko na yung gusto ko. Ginawa na ni Timo lahat ng pinapagawa ko sa kanya.
Hazel, hindi ako tanga para maniwala na wala kang tinatago. Sige. Sige, sabihin niyo ng totoo yung binibintang niyo. Ano ngayon? Anong gagawin niyo? Dedemanda niyo ako? Ipapakulong niyo ako? Sinabi ko naman sa'yo, Manuel, di ba? Gagawin kong lahat para lang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng anak ko. Di ba sinabi ko yun sa'yo? Pero sa punto lang magsisinungaling ka, mananakit ka ng kapwa mo? Hazel, anong klaseng tao ka? Ha? May konsensya ka pa ba? Wala ka talaga. Manuel, wala ka ka. Sinabi nang huwag mo sasaktan ng tatay ko! Alam mo, ikaw napaka-selfish mo. Eh, ang ginagawa mo, hindi naman yan para kay Jessica. Para yan sa sarili mo. Tapos ano? Gusto mong bawiin si tatay sa amin, kaya pinaikot mo siya. Pero hindi na kami papayag. Dahil sa amin lang siya. Akin lang si Manuel. Dahil asawa ko siya. Pwes, kami ang anak. Kaya sa amin lang ang tatay namin. Tumigil ka na! Tumigil ka na! Tama na! Manuel. Nakakatayo ka na. Nakakatayo ka na. Ang ibig sabihin, effective yung therapy mo. Pag-aaksayan ko ba ng panahon yun kung hindi? Isa lang tagal kong nilihim sa'yo yan. Pero sinunod ko lahat ng utos ni Dr. Tamay. Hanggang sa unti-unti, sa awa ng Diyos, nakatayo ako. At nakakalakad na.